I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos, updates. Nakaw talaga naman. Ayan, parang gaya-gaya ito naman si Libiste. Nako, sinabahan niya guys ng kaso si Yusek Castro doon sa kanyang vlogs, no? So, shout out sa mga Marcos Loyalty supporters, Filipino and OFW. Hello, hello. Ayan, January 16, 2026. Ayan, nako po. O ito, para kompleto detalyado, basahin po natin. Ito na. Sabi dito mga kababayan, Leandro Libiste nagsampa ng 110 million civil libel case versus Claire Castro. Jesus. Tingnan na lang natin. Di ba? Alalahanin niyo mga kababayan, sinampahan si Libiste ng DOE ng 24 billion. Di natin alam kung paano niya bayaran yun. Siguro, 'di ba? Sabi niya bilyonaryo, di malamang kaya niyang bayaran ng 24 billion. Sabi po ni Secretary Garin ng DOE, magpapasaklolo sila sa DOJ. Wow! Abangan po natin yan mga kababayan. Sabi po dito January 16. Shoutout ulit sa inyo guys. Formal na naghain ng kasong civil libel sa Batangas 1st District Representative Leandro Libiste laban kay Presidential Communication Office PCO Undersecretary Claire Castro nitong Biyernes, Enero 16 sa Balayan Hall of Justice. Eddie. Let's go. Wow. Alam nyo mga best, ito lang po masasabi ko. Hindi ako abogado pero ako, syempre, si Yusek Castro, hindi naman po pwede na magsalita yan kung walang sapat na ebidensya sa kanyang vlogs. Yan ang pakatandaan nyo guys. Even me, ako lahat po ng mga videos ko, may mabanggit man ako, laging may resibo po yan. Kailangan natin yan di ba? So ito, dahil ito nagsampa ng civil libel laban kay Yusek, natural, 'di ba? Lalabanan ni Yusek 'yan. At for sure, may ebidensya si Yusek. Hindi naman po basta-basta magsasalita or i-mention si Libiste kung walang sapat na dahilan. Alalahanin natin, abogado din po si Yusek Castro. Trial lawyers 'yan, guys, At matalinong abogada 'yan. Cum laude 'yan Dakong alas 9:45 ng umaga nang dumating si Libiste kasama ang kanyang legal counsel. Ayan, oh my gosh. Attorney Tupac, agay. Dito, masasabi natin, DDS talaga, Upang isinampa ang reklamo na humihingi ng 110 milyong pisong damage sa laban sa opisyal. Ano yan? Para pambayad mo sa DOE, kulang yung pambayad mo if ever mananalo ka kay Yusek. So I think guys, hindi mananalo yan. Yan pa. Diba? Wala naman kwenta yung sinampa niyang kaso As long as may ebidensya, si Yusek Castro, walang problema doon. Diba? Sabi ko nga, trial lawyers yan. Kaya kayang-kaya niyang lusutin yan. Nag-ugat ang kaso sa mga pahayag ni Castro na paulit-ulit umanong sinasabing ibininta ni Libiste ang kanyang kumpanya na may prangkisa, bagay na mariing itinatwa ng kongresista. Actually, ang dami pong lumabas sa social media na yun nga, yung pagbibinta, no? So, I think Yusek Castro, mayroong resibo po yan, for sure. Sabi na natin, di ba? Hindi naman basta-basta magsasalita si Yusek pag walang resibo yan. So, I think, matatalo si Libiste. Magsasampa po ako ng kasong libel kay PCO Undersecretary Claire Castro for libelous statement. Sus Mariosep, no? Okay ka lang pag ikaw nagsalita kung sino-sino ang dinadawit mo. Ngayon, nire-resbakan ka ng katotohanan. Nasukulang utak mo. Kahit sabihin mo may legal na basihan si Yusek, sige, para lang may masabi,
Well, anyway, let's ano na lang guys. Let's witness kung hanggang saan ang kaso na ito laban kay Yusek. At abangan po natin yung sasabihin ni Yusek mga kababayan. Titingnan nga natin mamaya. Magsampa pa ako ng kaso sa kaso level laban kay Yusek Castro daw. Libelous statement. Talaga lang. Siyempre guys, abogado yan. Trial lawyer si Yusek Castro. Kaya alam niya yung kanyang sinasabi at kanyang mga kanyang mga topics. So, lahat yan may resibo. Hindi naman pwede na salita ka ng salita na walang resibo. Hindi naman pwede po yun. 'Di ba? Dahil hindi po ko bininta ang kampanya na may prangkisa. Na sinasabi niya multiple times na bininta ko ang prangkisa, pahayag ni Libiste sa media. Well, sabi ko nga, for sure, mayroong resibo si Yusek. Sa kabila ng pagsasampa ng kaso, inila na Libiste na wala siyang personal na galit sa administrasyon. Obvious ba? Wag kang sibuyas o sa pambansang gobyerno niya tumutungon lamang siya sa mga maling impormasyon pinakalat laban sa kanya. Yung ginagawa mo. Sige nga, nakikita mo yung iba pero yung ginagawa mo. Well, I think guys, ako, sa totoo lang, bago ka kasi maghusga ng ibang tao, siguraduhin mo na malinis ang pagkatao mo. Kasi, kung hindi malinis ang pagkatao mo, nakakahiya yun. Ririsbakan ka. 'Di ba? Sasabi ng iba, nagmamalinis ka, yun pala mas mabaho ka. Kaysa sa bulok na daga. Nothing personal against, ayan sabi niya, ayoko na ring masaktan si Jesus, utot mo, at di ko rin kaaway ang administrasyon. Talaga ba? Sila po ay nagpahayag tungkol sa akin, kaya ako ngayon ay sumasagot. Dagdag ng mababatas, naniniwala si Libiste na malakas ang kanyang basihan sa kaso. Bagaman, nagpahayag din siya ng simpatya sa sitwasyon ng opisyal. Sa tingin ko, mananalo tayo pero naawa rin naman na tayo kay Yusek Castro dahil siya ang agarang makukulong. Ay, sinusigurado mo kaagad? Hindi mo alam na trial lawyers din yan? Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na pahayag ni Kampo na Undersecretary Castro hinggil sa naturang pagsasampa ng kaso. Ayan, sige. Let's see paano mangyayari. Sabi guys, dito ang mga nagko-comment. Dismiss agad yan. Bira ng bira. Pag tinamaan, kailangan ng counter-attack. Hindi naman siguro sasabihin ng spokesperson kung walang ebidensya, lalo pa abogado yan. Yun ang sinasabi ko di ba? Dapat pangaralan ito para matuto. Sayang naman ang boto ng mga nasasakupan nito. Tama. Good job, sir. Sampulan nyo ng mga yan. Jesus. Hindi mo nakikita, sinampulan siya ng DOE, 24 billion. Dapat bayaran niya. Lumabag siya sa sa batas. Sa patakaran or sa rules. Naghain palang sinasabi nyo, magharap pa sila sa korte kung sino ang may ebidensya at kung sino ang magbayad ng moral damage. Kayang-kaya bayaran yan. Yes, ang gulo na talaga. Sino bang nanggugulo? Di ba yung mga piste sa lipunan? Yun. Alam nyo kung sino yung mga piste. Alam nyo naman na tahimik ang administrasyon. Hindi naman nang-aaway yan. Alam nyo, si Yusek Castro, nagsasalita yun, naaayon doon sa mga banat sa Pangulo. 'Di ba? Pero laging may resibo yan. So yun mga kababayan, anong pakapalagayan nyo? Well, titingnan natin at abangan natin yung sagot ni Yusek Castro guys, okay? Thank you guys for watching. Ayan, Leonardo Business sinampal ng 110 million si civil libel case si Claire Castro. Di go. See you again on my next upload. Bye and baboos. God bless Philippines. There's more. Don't forget to like and follow me mga kababayan. Salamat po. There's more.